Tignan mo, parang hindi siya makapaniwalang tapos na ang kanilang laban. Maganda lahat pinakita niya dahil naibalik niya ang numero ng Hisoka. Pero hindi pa rin niya alam ang kanilang limitasyon. Hindi rin niya alam na nininervous na tayo dito. Kung sa bagay, susubukan ko rin yon kapag ako na naglalaro. Ang kapangyarihan ng Nen. Sa palagay ko, tama lang ang desisyon na ginawa ko. Kaya lang, naisip ko rin na tapusin na kagad ang laban. Kahit sumama pa ang loob ng ating mga manonood. Dahil na rin sa sitwasyon ng dalawa nating manlalaro. Ang ginawa niya pala ay technical judgment. Ano yun? Kapag nakita ng mga referee na wala na talagang pag-asa isang manlalaro, tinatapos na kaagad ang laban. Talaga? Dapat pala maging mautak ka rin sa pagpusta. Bago po namin makapanayam ang malalarong si Hisoka, ay nawala po siya na parang bula. Kaya nakausap na lang namin. Nakita niyo ba? Babalik po tayo sa studio. Mukhang malaki na ang pinagbago ng batang baguhan. Nagulat ako dahil tumagal siya sa labang yon. Hindi rin eh. Sa tingin ko hindi namang malaki ang pinagbago niya. Wala lang sigurong gana si Hisoka dahil ang kanyang kalaban ay bata. Kaya hindi niya masyadong ginamit ang kanyang Nen. Alam mo naman baliw yun. Sigurado nagpapasikat lang siya sa mga manonood. Kung seryoso siya, 3 segundo lang itatagal nun. Sang-ayon ako dyan. Hindi ba't nakalaban na ni Guido ang batang yun at tinalo siya kagad? Kaya naniniwala ako sa kanya. Sadoso, huwag mo sabihing umuurong na ang buntot mo dahil sa bata. Alam mo naman na masyado akong maingat. Kaya hindi nila ako basta-basta matatalo. Kahit bata pa siya, hindi ako magiging mabait sa kanya. Ayos lang na maging maingat. Pero kung hindi ka gagamit ng pandaraya, baka maisahan ka ng iyong kalaban. Alam niyo naman ang target natin ay maging hari ng palapag. Kapag nagawa na natin yun, maaari na tayo magturo ng martial arts. Pwede na rin tayo magtayo ng sarili nating paaralan. Kapag nagawa natin yun, siguradong giginhawa na rin ang buhay natin. Sandaling panahon na lang. Sandali na lang at magiging hari na tayo ng palapag. Dahil dun kailangan natin maging maingat sa lahat ng ating gagawin. Kaya huwag tayo magmamadali. Kung hindi, baka mabigo lang tayo. Diba? Kaya gagawin natin ang lahat. Tama? Sigurista ka talaga. Wala nang dumating sa ika-200 palapag. Ito na po ang unang laban na haharapin ni Killua. Gusto ko nang makita kung paano siya lumaban. Magiging mas masito kesa dun sa naunang laban. Panoorin na natin! Komanda! Simula! Kuntik na siya! Mabilis na naiwasan ng malalarong si Killua ang pag-ataking ginawa ng kalabang sigurado! Siguradong may hirapan na siyang iwasan ngayon si Ginong Killua! Tama. Dahil ang ginagamit ni Dorado sa kanyang pakikipaglaban ay 2 uri ng Nen. Delikado si Ginong Killua kaya kailangan mag-ingat siya! Huwag kang sumigaw. Magsisimula na sigurado! Ano kaya ang gagawin ni Killua? Tinamaan si Ginong Killua! Huwag kang mag-alala. Nasiguro kung walang nangyaring masama sa kanyang Ten. Naitago niya yun kagad. Sumusugod na naman po sigurado! Samantalang si Killua hindi man lang gumagalaw! Ayan na po mga kaibigan! Magsakda si Dorado! Ang nagwagi si Killua! Sinasabi ko na nga ba? Nalalaman si Killua sa isang mata! Magdala kayo ng stretcher. Ano? Ang sabi ko, magdala kayo ng stretcher! Ginonggon, nagawa rin ni Ginong Killua! Napakalakas talaga niya! Magkasing galing talaga kayong dalawa! Hindi ko alam yung sa akin. Sigurado si Killua. Masyado na siyang malakas ngayon. Matapos niya matutunan ng Nen. Pwede na siyang ikumpara sa hari ng palapag. Ginong Killua, ibang klaseng ginawa mo! Ang galing mo talaga! Akala mo lang yun. Yung huling ataking ginawa mo, akala ko sumablay ka! Oo nga, nanalo nga ako. Pero parang baliwala naman yung laban namin. Kumpara doon sa laban ni Gon at ni Hisoka, wala kaming binatbat. Tama. Mas maganda at makabagbag damdamin ang laban ni Hisoka at Gon. Pero,
Habang naglalabang kaming dalawa ni Hisoka, napag-isipan kong hindi lang ang kapangyarihan ng Nen ang dahilan kung bakit siya nanalo sa akin. Depende pa rin kung paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang Nen na nababagay sa akin. At dapat lang na ako lang ang makakakontrol sa kanya. Kaya lang, hindi ko pa talaga yun nakikita. Tapos lumaban ako ng basta-basta, hindi pa ako malakas. Kung sineryoso lamang ni Hisoka ang laban, siguradong ako Kapag nalaman mong bagay na yon, may iisip mong labis ang kahulugan ng iyong pakikipaglaban. Kapag ikaw ay natalo, mas marami kang matututunan kaysa kung ikaw ay mananalo. Ginonggon, tigilan mo muna ang pag-iisip tungkol sa laban. Mas mabuti magpahinga ka muna sa loob ng 1 buwan. Ang oras na ito ay ilaan mo muna sa pag-iisip tungkol sa iyong Nen at huwag sa pakikipaglaban. Isa rin iyong pagsasanay ng isip mula sa Mind Origin School. Opo! Ginong Killua, pwede ba kitang makausap na tayong dalawa lang bago lumubog ang haring araw? Oh! Ginong Killua, may tatanong ako sa'yo. Tungkol sa Nen na ginamit ko doon sa laban. Hindi ko yung sinasadyang gamitin. Alam ko. Dahil sa larong yun, naisip kong malaki pala ang kaibahan ko kay Nagon na Sushi. At ikaw, mali pala. Hindi rin pala nababagay sa akin ang iyong tinuturo. Siguro, wala akong karapatang matutunan ng kahit na anong nagmula sa Mind Origin School. Hindi mo kailangan ng anumang karapatan para matutunan yon. Hindi namin pinagpipilitan sa'yo ang aming nalalaman at wala rin magsasabi kung paano mo yun gagamitin. Kailangan mong matutunan ng Nen, humanap ka ng guro. Sa akin ka lumapit kaya tinuruan kita. Kung ako naman ang bibigyan ng kondisyon, hihilingin kong ang nagpapaturo nito ay humanap na lang ng sarili niyang paraan at patutunguhan para sa kanyang buhay. Habang pinipilit mong makisalamuha sa lahat ng taong na nasa iyong paligid, ay para mo na rin sinusundan ang yapak ng iyong kapatid. Pero walang ibang may hawak ng iyong pag-iisip kundi ikaw. Ginowing! Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nalamandaan ang aking patutunguhan. Pero isang bagay lang sigurado. Masaya ako sa pagsasanay na ginagawa natin kasama sila Gon at Sushi. Kaya, gusto ko sana ito yung pagpatuloy. Kung pwede lang. Siyempre. Sushi, hindi ba gusto mo rin makaabot sa pinakamataas na palapag? Oo! Mukhang mababa na pa daw ng bubunoy mabata. Wala akong pakialam kung matagal. Gagayahin ko ang aking master, magiging malakas ako! At saka nung makilala ko si Ginonggon at si Ginong Killua, lalo pang lumakas ang loob ko! Ayos. Tara, doon tayo sa kwarto ko mag-ensayo. Sige! Killua, Sushi. Oo. May kaibigan dumarating. Alam niyo bang masyado kayong mayayabang? Baka marami magalit sa inyo niyan. Huwag na kayo masyado maging mainit. Bakit hindi nyo na lang sabihin kung kailan kayo makikipaglaban dahil gusto namin kayong makaharap? Sino sila? Sila ang mga manlalaro sa ika-200 palapag. Mayayabang mga yan. Ginonggon, hindi ba't nakalaban mo na yung nasa gitna? Ang pinipili nilang makalaban ay yung mga bagawan na katulad natin para madagdagan kagad ang kanilang puntos. Alam niyo bang kinakabahan na kami ngayon? Malapit ang maubos ang aming oras. Bakit hindi na lang tayo maglaban? Kung gusto nyo, ipapakita ko na kagad sa inyo ang aking kakayahan dito. Pasensya na. Sinabi sa akin ni Ginongwing na magpahinga muna ako sandali. Kaya hindi. Hindi pwede. Ang panahon ko ay hanggang sa 15 ng Hunyo na lang. Piliin nyo na yon. Sira pala to eh. Wala kaming pakialam sa sitwasyon nyo. Malis na nga tayo! Gon, pipilitin ko na tayong dalawang maglalaban. Sigurado yan. Unti-unti na ako nasasanay. Ang pagpapalit mo mula sa Ren papunta sa Ten at sa Setsu ay mukhang hindi pa masyado eksakto. Eksakto! Napakabilis naman nilang matuto. Hindi nilalan na inabot ako ng ilang linggo bago natutunan yon. Pero kung ikukumpara mo kay Sushi, ang aura natin ay kulang pa rin sa kapangyarihan.
Kung gusto mo, tagalan pa natin ang pag-iensayo natin. Hindi! Itigil muna natin to. Meron pa kayong laban bukas, hindi ba? Kaya mabuti pang magpahinga muna kayo at paghandaan lang yon. Talaga? Pero kaya ko pa eh. Tama na yan. Kapag nag-ensayo pa sila nag-ensayo, may iwanan na nila ako. Sige, kita tayo bukas. Magandang gabi. Sige na. Titignan natin. Ang hita ko! Ang aking katawan! Ang boses ko! Hindi ako makahinga! Ano ito? Nangyayari! Sandali lang! Hindi nyo na kailangan gawin ng walang kwentang pandaraya na katulad nito. Tatanggapin ko ang hamon nyo. Kailangan ba yun? Huwag kayong mag-alala. Papanalunin ko kayo. Kung gusto nyo, bibigyan ko pa kayo ng tag-iisang panalo. Maliwanag ba yon? Okay ba yon? Talaga? Siguro pinagpapahinga na aming master sa loob ng isang buwan. Kaya hindi siya maaaring tumanggap ng laban ng walang permiso. Sumira na siya sa pangako nun. Kaya kung sisira pa siya ulit, sa palagay ko, hindi na niya matututunan ng nen. Kahit napatawarin pa siya ng aming master. Sigurado, malaking problema yun. Kung gusto niyo talaga makalaban si Gon, baguhin niyo ang inyong schedule. Gawin niyo lang sa araw na pwede na siya makipaglaban. Ayos. Pero, ba't hindi pa tayo sabay-sabay na magparehistro? Para sigurado, tapos ibibigay ko sa itong bata. Sige, walang problema sa akin yun. Pero ito na ang una at huling kasunduan na gagawin natin, ha? 15 ng Hunyo. Tama na ba to? Oo, maaari mo na siyang kunin. Ipapaalala ko lang, itong huling kasunduan. Kapag sumira kayo sa usapan, wag na nga. Ano yun? Sabihin mo na sa amin. Ilonggan, merong bagay sa harap ng iyong pintuan. Siguro maiintindihan mo na kung anong nangyayari. Ano mangyayari kung sisira kami sa usapan? Mababaliwala yun kung sasabihin ko sa iyo dito. Basta tumupad na lang kayo sa usapan. Kung hindi mo ito ipapaalam kahit kanino at susunod sa pag-uutos ko, makakapagsimula ulit kayo bukas sa inyong pagsasanay. Ngayon, makinig ka na mabuti. Sushi. Ay, ang hirap talagang pigilan ng sarili sa pagtapos ng tao. Oh. Ganito pala ang normal na buhay. Aba, malis na kaya siya? Lapit pa mga kaibigan! Meron pa kaming ticket! Para sa laban nila Gon at Sadaso! Pagsisisihan nyo kapag hindi nyo napanood! Pare, pagbilang mo nga kami ng isa. Ako rin! Mama, ako rin, bibili na isa. Sige bata, walang problema! Siya nga pala, anong uri ba ng tao itong si Sadaso? Kung yan ang gusto mong malaman ay wala siyang kasing lupit. Ang paborito niyang paglaro na yung mga baguhan. Makikita natin. Oh? Anong problema? Si Kilua. Ha? Ang malalaro sa 200 palapag. Oo, hindi ba siya yung baguhan na unang lalaban kay Sadaso bago si Gon? Napakayabang niya. Hindi pa nga niya alam kakayahan ng kalaban niya bago siya magsalita. Nakikita ko nga walang kapag-apag-asa sa laban nilang dalawa. Sa palagay mo tama ka. Pero sa kanya ko pupusta ang pera ko. Ginong Kilua! Kumusta? Balita ka binigyan ka raw ng problema ni Sushi kagabi. Di naman sa ganon. O ano, Sushi? Kamusta na yung pakiramdam? Ayos lang, Ginong Kilua! Sa palagay ko'y masyado lang ako napagod kagabi. Kilua, ikaw ang nakakita sa kanya, hindi ba? Oo. Matapos tayong maghiwa-hiwalay, merong isang lalaki tumawag sa akin. Ang sabi niya, nakatulog daw sa likod ng Coliseo, isa sa ating mga kaibigan. Pinuntahan ko naman, totoo nga. Kaya dali-dali ko siya dinala sa lugar na to. Patawarin mo ko sa nangyari. Malakas naman ako ngayon ha. Salamat! Sa inyong dalawa, nagpapasalamat ako sa pag-aalaga niyo kay Sushi. Dahil nandun kayong dalawa, walang nangyayari kay Sushi. Maraming salamat. Kaming dalawa nag-imbita kay Sushi sa lugar na yon. Huwag kayo magpasalamat. Masyado naman kayong seryoso. Bakit kung tratuhin niyo naman ako para isang bata? Pasensya ka na. Siya nga pala, Ginong. Tukol ba yan sa susunod ninyong laro? Si Ginoong Gon ay humihingi din sa akin ng permiso. Kailan nga ba yan?
Sa 15 ng Hunyo, yun ang aking kaarawan. Sige, payag ako. Pero bago dumating ang araw na iyong pakikipaglaban, ang gusto ko'y magpahinga kayo para gumanda ang kondisyon ng inyong katawan. Kiluwa, ha? Kung hindi ako nagkakamali, blinakmail ka rin nila. Pinagalit talaga nila ako. Oo. Kung hindi tayo binigyan ng permission ni Ginoong Wing, siguradong. Hindi mangyayari yun. Dahil naintindihan tayo ni Ginoong Wing. Ha? Talaga? Siyempre. Kaya pala, ipapatalo talaga natin ang laban. Kaya kong gawin yun, pero Ako hindi. hindi ako makapagpigil kapag naiisip kong gagawin nila ulit kay Sushi ang bagay na yun. Huwag kang mag-alala. Ah, Wala kang dapat alalahanin. Ay, nako. Ako na lang bahala sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang masasaksihan natin ngayon ay ang mahusay na batang manlalaro na nagngangalang Killua. At ang kanyang makakalaban ay ang malupit na manlalaro si Sadaso. Ang baguhang hinahangaan ng marami ay lalaban kay Sadaso na kilala bilang tagatapos ng baguhan. Ito po ang laro na hindi natin dapat palapasin. Sisiguraduhin kong mananalo ako kay Killua. Ang batang yun na magiging pang-anim kong biktima. Pagkatapos ng aming laban, sigaw naman ang gagawin kong ikapito sa aking koleksyon. Matapos ko silang talunin, kaunting panahon na lamang at sigurado ako na magiging hari ng palapag. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, matatapos ka. Kapag nagkamali kang gumamit ng nen, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kung naiintindihan mo, sara mo ang mata mo. Ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari kapag hindi ka tumupad sa usapan. Kung nagkakaintindihan naman tayo, dahan-dahan kang mumulat. Makinig ka mabuti. Wag mo nang ipapakita yung pangit mo mukha sa amin. Tumupad ka sa usapan. Oras na para magsimula ang kanilang laban. Bakit hindi ba nagpapakita yung mamang mayabang? Meron po kaming bagong balita para sa inyo. Ang manlalarong si Sadaso ay wala sa kanyang silid. Wala rin po kami nakitang kahit na anong gamit na pag-aari niya. Mukha pong malinis na malinis ang kanyang kwarto. Ibig sabihin nito ay... Ubus na ang oras. Ayon sa patakaran, ang manlalarong si Sadaso ay talo na. Ang nagwagi, si Killua. Tapos na! Nakakagulat po mga kaibigan! Ang nabugi ay si Killua dahil hindi nagpakita ang kanyang kalabang si Sadaso! hindi nagpakita? Bakit ganyan ang itsura mo? Yan ang pinakamahalagang paraan para manalo, yung hindi naglalaban! Napakagaling talaga ni Killua! Napakagandang panalo para sa manlalaro si Killua! Bigla po yata natakot ng kanyang kalaban! Sadaso, ano ka ba? Say, ang mga matang yun ay nagmula sa ibang mundo. Noong magtama ang aming mga mata, bigla ko na lang naramdaman na napakalaki pala ng pinagkaiba ng aming kapangyarihan. Aalis na ako. Ayoko mapahamak ang aking buhay. Maigsing panahon lang ang pinagsamahan natin, pero binigyan ko yan ng halaga. Ito lang ang aking may papayo. Mag-iingat kayo dahil sigurado kayo na ang susunod. Anong gagawin natin? Itutuloy ko. Lahat ng pandaraya ay gagamitin ko. Isipin mo na lang kung bakit natin isusugal ang ating buhay. Malapit na. Konting tiyagaan na lang ang kailangan. At kung sakaling tayo na magiging hari ng palapag. Pero isipin mo kung paano natakot si Sadaso. Kaya niya natakot si Sadaso at hindi nagpakita sa akin ay dahil sa kakaiba kong kapangyarihan. Nagkakamali ka. Wala dong kinalaman ng iyong kapangyarihan. Iniisip ko lang na baka dahil doon, mabigyan ko kayo ng isang babala. Kaya kong gawin kahit kailan ko pagustuhin. Kahit na sa oras na maimbing pa ang iyong tulog. Kahit na ikaw ay kumakain. O kaya kahit nasa banyo ka pa. Makinig kayo sa akin. Sumunod kayo sa patakaran.
Dahil kahit ano pa mangyari, sinisiguro ko sa inyong kami ang magtatagumpay sa laban. Dapat talaga lumalaban tayo ng patas. Nakakahiya naman sa mga tao eh. Kinong-kilo ah! Anong pakiramdam mo? Dapat libre niyo ako dahil nanalo ako. Sige, pero isang siopaw lang ha. Kuripot mo naman oh.